Okay, balik tayo sa real estate business. And paano nga ba ma-replace ng real estate income natin ang present job natin? So sa lahat ng mga empleyado na gusto nang makalaya sa iyong pagtatrabaho, dapat unti-unti pinaghahandaan natin yan. Kasi ganyan din po ako for how many years na nagturo ako? 7 years, tapos nagkaroon ng 1 year, then 15 years, more than 20 years na nag-employed ako, naging empleyado tayo. Hindi naman agad ako tumalon from an employee to becoming an entrepreneur. Matagal din naman po ang aking process. Matagal din ang pinagdahanan nito. So, ang kaibahan lang po, ang pinuntaan ko ay business, and ngayon, nandito tayo sa financial industry. So, sa mga gusto naman ng real estate, wala namang problem dyan. Basta malaga, makita mo yung opportunity that can replace your income sa job mo in the near future. Hindi ngayon, pero in the near future. So, ano nga bang gagawin natin? Ito yung pag-usapan natin. Ang tinatawag nating rental business. Hindi lang basta real estate. Rental business. Pwede natin simulan habang nagtatrabaho ka pa lang. So, meron tayo dito different steps to do. Okay, so first is live free while you start. Okay, I want a rental business doc, pero wala ka ding matiran. So, pwede itong strategy na to. So, you own a duplex. So, yung duplex na yon, yung isang door, nakatira ka, yung isa pinaparent mo. So, yung bayad mo doon, nakatulong sa'yo para magbayad sa rental ng duplex. So, that's how you start. Or pwede rin you rent a house, then yung ibang rooms pinaparent mo. Yes, usong-uso po yan. Experience ko yan. Nung nasa Manila tayo, nasa NGO ako, bahay talaga yun eh. Nandun lang kami sa daanan. Sa loob ng bahay. Hindi naman, naka-room naman kami, pero yun ang nangyayari, di ba? Tapos nagbabayad kami sa may-ari, nakatulong kami sa pagbabayad niya ng rental. So, it can be a process. You live free while you start. So, ulitin mo lang yung process na yon hanggang sa makatatlong beses ka, and eventually, mag-add ka na ng units mo. So, isang duplex, maybe magkaroon ka na ng 2, magkaroon ka na 3. So, ulitin lang ang process. Tandaan natin, sa lahat ng larangan sa buhay, pag nagtatagumpay isang process, o isang strategy, pwede nating ulit-ulitin. Ang hindi inuulit, ang hindi nagtatagumpay. Pero kung nagtagumpay ka sa first duplex mo, okay, pangalawan and pangatluin mo. Okay, next strategy, ito po. You rent a house or property, then place it in Airbnb. So, nagbabayad sa rental business na yun, may extra money ka pa. Marami nang gumagawa po niyan. Ito, marami na akong nakakwentuhan, nagpa-vlog sa atin, nagpa-coach sa atin. So, nakikita ko ngayon, matagumpay na yung Airbnb business nila. So, congratulations for that. Again, repeat kung nagtatagumpay. So, dati, isang bahay lang, nasa Airbnb, o isang condo, nagtagumpay ka talaga dyan. Talagang nagtagumpay ka. Sabihin mo lang yung tunay, talagang nagtatagumpay ka. Tapos, you buy another unit. Ganun lang, okay? And third, pwede natin gawin is find bigger place. Tapos, eto, bigger place. You offer sa corporations, or sa business owners, or sa mga nire-relocate nilang employees. So, malaking area, tapos iparent natin sa iba. Or, kahit hindi bahay, so kung business area, you rent it, hanggat mura pa siya, tapos kung meron kang pwedeng i-renovate, ipa-renovate natin, tapos iparent natin. That's one strategy, ginagawa ng isang kaibigan ko po dito sa Bataan. So, nirent niya po ang mura lang, tapos paayos ng konti, tapos pinarent niya ng mahal sa mga business owners. So, that's one strategy na pwede natin gawin. Hanggang sa magtagumpay, then repeat, then repeat, then repeat, hanggang sa dumami. And, pwede din po kayong bumili ng land near tourist spot. So, kung merong isang tourist spot dyan sa paligid mo, may bakanting lote, ayusin mo lang. Pwede yung mga travelers mag-set up ng tents dyan, ng mobile home nila, whatever na ginagamit nila, for rent lang ng 3 days, o 5 days, basta at least meron kang bakanting lote near tourist spot area. And next po, ito, pwede rin natin gawin, rent a big space and convert it to parking. Alam mo, ang laki ng kinikita ng mga maraming ganyang individual po. Nagre-rent sila ng parking, sila na, tapos pinaparent nila sa car, sa motor, lalo sa maraming motor.
Dito po may gumagawa na yan. Meron po kami ditong factory. So yung mga, di ba ngayon, mostly yung mga pumapasok, mga nakasingle. So yung ginawa niyang parentahan yung space na yun. So kumikita siya, di ba? So ganun lang. So again, repeat, repeat, repeat kung nagtatagumpay. And eto, pwede rin co-living space. So for example, merong isang bahay, so tatlo kayo, tapos you share space ng kitchen, share space sa living room, sa terrace, or basta i-share the space, di ba? So, co-living space. So, again, pag nagtagumpay yan, repeat, repeat, repeat. Ganun lang yung strategy. So, with this, ano yung ating tinatawag na ultimate goal? Pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo, Gilivers. So, again, our announcement sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Doc, pwede rin employees. Kung meron kang gustong gawin na strategy sa buhay mo for the next 3 years, for the next 5 years, pwede po tayong online sa mga FW or pwedeng face-to-face. Pero lang, sa personal FB ni Doc. And of course, yung lagi nyo narinig sa akin, nakikita sa aking FB page. Kaiser, 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. So, pwede po kayo mag-message sa personal FB ni Doc. And for personal FB ko, ako po ang tumatawag. Let's go, let's go. Okay, so ano ba yung ultimate goal natin? So, ang ultimate goal natin is, ito. Ang ultimate goal natin is to own the rental property. You have to own it para ma-replace niya yung income mo. Now, in owning this rental property po, hindi naman necessarily na lahat ng yan pera mo. So, yung iba, naglo-loan sa bank, o ikaw pwede kayong mag-share ng yung family, mag-share ng friends mo sa simula. So, basta ownership. Make sure you own that rental property. Okay? May mga process naman. Hindi naman siya biglaan. Okay? So, and next po is to, after owning, the second process is to multiply or increase the number. Dapat nag-i-increase ang number. Kung gusto mong replacement siya ng income mo sa work mo, dapat madami. Kasi hindi pwedeng 1 unit lang. Imagine mo, may 1 unit of apartment ka, that's only 7,000. It cannot be an income replacement. So, kailangan madami. You have to multiply it. And of course, sinasamahan siya ng tinatawag nating strategy. Alam mo, pag matagal ka na sa rental business, yan, nalalaro mo na siya, natutwist mo na siya, nakagawa ka ng strategy, malaya ka na, kasi meron ka na experience, alam mo nang i-twist ang strategy, alam mo na yung kailangan ng tao, so nakakagawa ka na or nakakaisip ka na ng strategy. For example, ito, may sinulat ako na 5th floor ang isang building. So, pwede yung first floor is retailing business. And yung pinakamagandang pwesto doon, kunin mo. You do your own business. So, gawin mong coffee shop, gawin mo kung anong business na isip mo. Yung prime unit, space, sa'yo yun. That's the first floor. Second floor, pwede mong gawin for rent ng offices. And third, fourth, or fifth floor, pwedeng apartment. Ang tawag po dyan ay mixed use. In that way, iba-iba yung streams of income mo per floor. Hindi ka masyadong affected ng mga changes. So, pag walang nag-rent, so meron ka pa naman sa baba, meron ka pa naman pang business. Pag pag walang pasok o walang magre-rent, gumagalaw ang ibang floor ng iyong business establishment. Okay? So, Gilivers, this is the simplest way para magkaroon tayo ng rental business that can replace your income soonest. Okay, let's go, let's go. Kape po tayo, kape po.